Romans 6 verses 9 to 10, ang sabi po doon, we are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin. But now that He lives for the glory of God. Ang ating God po ay isang beses lang namatay. Amen. At ang kanyang paghahari, ang kanyang pag-reign sa atin in heavens and earth ay magpakailanman. We have an eternal God, an eternal, glorious God. Amen. Kaya ngayon po, we will worship Him. Ano man ang estado nating puso, ano man ang estado na ating isipan, we will worship the God who lived after 3 days and reigns forevermore. Hallelujah. Let's ask God to open our hearts and open our eyes to see Him, to lift Him up. Because our God is worthy sa atin pong pagpupuri. Hallelujah. Praise you, God.
kami, Panginoon, upang purihin ka. Itaas ang pangalan mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, O Diyos. Na ibinigay mo ang buhay mo para sa amin, O God. Na namatay ka para sa amin, O Diyos. Pero higit, O Diyos, nagpapasalamat kami dahil hindi ka lang namatay for us. Nabuhay ka rin para sa amin, Panginoon. And now we have blessed assurance, O God, that we have an eternal life because you, our Savior, has been risen from the dead. Hallelujah! Kaya pupurihin ka namin, Panginoon. Itataas namin ang pangalan mo, O Diyos. Hallelujah! 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 Kaya Lord, ang aming mga kamay ay itataas namin, O Diyos. Ang aming puso, O Diyos, ay iaalay namin sa iyo. Ang aming mga tinig, Panginoon, ay iaalay namin sa iyo. At ang lahat ng aming gamit ay para sa iyo, Panginoon. At dakila ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sambahin ka sa langit at lupa, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We yearn to worship you, O God. And this morning, magpupuri kami. Magpapasalamat kami, Panginoon. Because you are our God. At ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw ay totoong Diyos. Ikaw ay dakilang Diyos, O God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, malugod ka sa aming mga papuri, O Diyos. Malugod ka sa aming pong mga alay sa iyo, O Diyos. We humble our hearts to you, O God. As we worship you, saliksikin mo kami, Panginoon. We are here, surrendered to you, O God. Because we want to lift you up, O God. Less of us and more of you, O God. Itatanghal ka namin, O Diyos. Itataas namin ang pangalan mo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang ating God. He lives and will live forevermore. Hallelujah. And we will lift the name of the Lord in this place. Praise you, Lord. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises.
pantay, Panginoon, ang kadakilaan mo, Diyos. Hallelujah. We worship you, God. We exalt you. Sige po, ating purihin ang ating God. Hallelujah! After your praise, ating purihin God. Hallelujah! We exalt you. We magnify your name. We exalt you. We exalt you, God. Hallelujah. Hallelujah. And now we will join the angels to sing holy, holy, holy is the Lord Almighty. Hallelujah. Praise you, God. Praise you. So God, worship you. Glorify your name. We exalt you. We exalt you,
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Noong year 1914 po, isang lalaki nakatayo sa South Pole. Siya si Ernest Shackleton. Kagagaling lang niya sa pangunguna ng isa sa pinaka-ambitious expedition sa kasaysayan, yung tumawid sa Antarctica. Pero bago pa man nila masimulan yung mission, natrap na yung barko nilang si Endurance sa yelo. Ilang buwan silang naghintay hanggang sa dumating yung araw na yung pressure ng yelo unti-unting dumurog dun sa barko. Kinain yung barko, dahan-dahan. At habang tinitingnan nila, napakasakit na lumulubog yung barko sa yelo. Ngayon, imagine mo to. Pinaghandaan nila ito ng maraming taon. Buong buhay ni Ernest, dito siya naghanda sa expedition na to. Ito na yung mission niya. Tapos biglang nawala ang lahat. Na-stranded sila sa pinaka-mapanganib na lugar sa buong mundo. Walang rescue, walang communication, walang way out. At si Shackleton may choice. Kung susuko ba siya o mananatili siyang mag-lead ng kanyang team. Tinipon niya yung mga tao niya. At imbes na sabihin niya na we failed, sabi niya, we will find a way home. At sa loob ng 2 taon, 28 na lalaki ang na-stranded sa pinakamalamig na lugar ng mundo. Naglalakad sila sa yelo, natutulog na para bagang mafi-freeze na sila sa sobrang lamig, na buhay ng halos walang makain. Hanggang sa dumating yung moment, sumakay si Shackleton sa isang maliit na lifeboat, tinahak niya yung napakalawak na karagatan, hoping na makakahanap ng tulong. And against all odds, bumalik siya may daladalang rescue. Nailigtas yung 28 na kasama niya, walang namatay kahit isa. Si Shackleton, napakagaling na leader. Church, yung expedition na yan ni Ernest Shackleton, dapat sana maaalala bilang isang great achievement. Kasi first time na makakapas sila sa Antarctica, pero naging kwento ito ng failure. Pero ngayon, after so many years, kinikilala ito bilang isa sa pinaka-powerful na kwento ng leadership, survival, at comeback ng history. Dahil minsan po, yung greatest failure na meron tayo ay nagiging place of greatest story ng isang tao. Si Shackleton, na-experience niya yung physical survival. Actually, merong ginawa pong pelikula tungkol dito sa story niya. Pero yung message po natin this morning ay tungkol sa spiritual survival. Dahil ang totoo, we don't just fail life. We fail before God. At ang question ay hindi what happens when we fail God. Ang tanong, meron pa bang pag-asa kapag na-fail natin ang ating Diyos? Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ang Ephesians 2:8 hanggang 10. Lakasan lamang po natin ang pagbasa. God saved you by His grace when you believe, and you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things
Kapatid, hindi ka na-save dahil sa performance na meron ka. Hindi ka na-restore dahil sa effort mo. Hindi ka na-define dahil sa mga failures mo. We are saved by grace. We are restored by grace and we are defined by grace. At ito po exactly yung nangyari kay Pedro sa ating passage sa umagang ito. Nagkaroon siya ng moment of failure, dire-diretsong failure in front of a charcoal fire, sa isang siga. Isang fire na dininay niya si Jesus Christ. Sa harap ng fire, he failed publicly. But later, sa isa na namang siga, isa na namang fire na restore siya ni Jesus Christ. Isang fire where grace met him. Fire to fire. And in between those two fires, failure met grace. Heavenly Father, sa oras na ito, sa aming pong pag-aaralan ng iyong banal na salita, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan po, Panginoon, ang patuloy naming hinihiling. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, at itago mo lamang po ako sa likuran ng iyong krus upang ang salita mo ang patuloy na mahayag at ikaw ang makita. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa umaga pong ito, ilagay natin yung sarili natin sa lugar ni Pedro, between two fires. At makikita po natin kung paano baguhin ng ating Panginoon ang greatest failure na meron ng isang tao and turn it into your greatest calling. Imagine, isang lalaki sitting in the dark. Tahimik yung paligid, pero maingay yung isip niya. Nire-replay niya yung moment. Tapos sinasabi niya sa sarili niya, bakit ko ginawa yon? Bakit ko nasabi yon? Sana bumalik ako. Hindi ko dapat sinabi yung mga sinabi ko. Meron sana siyang one moment para manindigan. Yung moment na dapat naging faithful siya kay Jesus Christ, but he failed. Now, every time na pinipikit ni Peter yung kanyang mga mata, nakikita niya paulit-ulit. Yung mga mukha, yung pressure, yung fear na meron ka siya, and then nakikita niya yung siga sa unahan niya, yung fire. Because that night, he was sitting beside a fire. Sabi sa John 18:18, the guards had made a charcoal fire. Peter stood with them, trying to warm himself. Habang dinedenay ni Peter, the one who gave him life, 3 times. Sinabi niya, John 18:17, no, I am not. John 18:25, no, I am not. Inulit niya. Tapos John 18:26, again, Peter denied Jesus. And then, tumilaok ang manok. Luke 22:61, at that moment, their eyes met, the Lord turned and looked at Peter. Si Jesus at si Peter, nagtama yung kanilang mga mata. Walang salita, basta nagtama lang yung kanilang mga mata. Yung paningin ni Jesus Christ kay Peter, parang nagsasabing, di ba, sinabi ko sa iyo na mangyayari ito? Pero remember, Peter, I still love you. Yun yung nababasa ni Pedro doon sa mga mata ni Jesus Christ. At si Pedro ay tumakbong papalayo. Hindi lang papalayo doon sa crowd, kundi ayaw na niya yung dating siya. Papalayo siya doon sa mga nagawa niyang mali. Hanggang sa siya ay umiyak. Luke 22:62, hindi maliliit na patak na luha, but bitter tears. Yung mga luha na parang nagsasabing, I failed. Na-ruined ko yung relationship. Hindi ko kayang bumalik. Ikaw, kapatid, naranasan mo na ba yon? Yung tipong nangako tapos hindi mo nagawa yung pangako. Yung sabi mo, maaasahan mo ako, kaibigan, pero bigla kang bumigat. Confident ka, but you failed. Alam natin na masakit kapag meron tayong nafe-fail na tao. Pag merong nadidismaya sa atin. Pero ang mas masakit, yung ang God ang madismaya sa'yo, di ba? Kaya ano nga ba ang gagawin mo if you fail God? Magtatago ka ba? Magpe-pretend ka ba? O babalik ka dun sa dating ikaw?
Dahil that was exactly what Peter did. Peter was a failure. Sabihin niyo nga, failure. Sa lahat ng mga nangyari, alam na niya na buhay si Jesus. Nagpakita na kasi kay Mary. Tapos doon sa ibang mga babae. Tapos nakita na rin ng 2 disciples on the road to Emmaus. Tapos nung evening ng Resurrection Sunday, yung 10 disciples, absent si Thomas, nakita na rin nila. Then 1 week later, sa 11 disciples, kasama na si Thomas, nagpakita ulit si Jesus Christ. And mismo si Jesus Christ, nakita siya at nagkausap sila personally ni Peter after siyang mabuhay maguli. Sabi sa Luke 24:34, sabi ng 2 disciples on the road to Emmaus, Jesus appeared to Peter. Si Paul naman sa 1 Corinthians 15:4-5, Jesus was seen by Peter and then by the 11. Bago kausapin ni Jesus Christ yung 11, magpakita si Jesus Christ sa 11, nagpakita na muna siya kay Pedro. After everything na nangyari, bumalik pa rin si Peter sa dati niyang buhay. Old place, old work, old identity. Dahil from failure, yon ang laging nasa isip ng mga tao. Isinama pa niya yung iba niyang kasamahan, yung ibang mga alagad. Bakit niya ginawa yon? Kasi po, hindi sure si Peter kung paano niya haharapin ang risen Christ. Nasa isip ni Peter, he was a failure. Tapos, na-disappoint niya yung sarili niya dahil hindi niya nagawa yung pangako niya kay Jesus Christ, tapos gusto na niyang tumakas. 21:3 ng John, Simon Peter said, I'm going fishing. Now, wala pong mali kung mangingisda si Pedro kasi mangingisda siya. Ang problema, naging sign yon na lumalayo na siya papalayo from the calling na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Imagine kasi natin kung anong feeling ni Peter nung oras na yon. Masaya siya na buhay si Jesus Christ, pero paano na nga ba ibabalik yung relationship? Kaya pa ba siyang mahalin ni Jesus Christ sa lahat ng ginawa niya? 3 beses siyang nag-deny. Meron pa bang place, meron pa bang purpose para sa kanya sa kingdom ng God? Ikaw kapatid, naranasan mo na ba ang paggalaw ng God sa buhay mo? Nakita mo na yung mga answered prayers sa buhay mo. Na-experience mo na yung presence ng ating Panginoon, but then, bigla kang nag-fail. And now, nag-church ka, nag-worship ka, pero parang merong kakaiba. Tinatanong mo minsan sa Panginoon, pag na-fail mo siya sa lahat ng ginawa niya sa'yo, tapos meron lang siyang hiningi sa'yo, na-fail mo ang Panginoon, ang tanong mo sa sarili mo, paano ko nga ba haharapin ng Panginoon? Pwede pa ba na mabalik yung relasyon? May calling pa ba para sa akin? So instead of moving forward, maraming mga Kristiyano ang nagsistep back. Not totally nagbabackslide, not totally iniiwan nila ang Panginoon, pero hindi na katulad ng dati yung pagmamahal natin sa Kanya. Hindi actually nagkikwit, pero you drift. Doon ang gagaling po si Pedro. Hindi niya iniwan si Jesus completely, pero nag-step back siya from the calling. Ang reality, when people fail, nagre-retreat tayo. When people fail, hindi tayo tumatakbo papunta dun sa purpose na meron ng Panginoon sa atin. San tayo tumatakbo? Doon sa comfort zone na meron tayo. Bumabalik tayo sa dating habits natin. Bumabalik tayo sa dating comfort natin. Yung dating buhay natin. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil doon tayo familiar. Kaya ang resulta sa John 21:5, that night they caught nothing. All night effort ang mga alagad. Ng isda, 0 result.
Pagod sila pero walang bunga. Galaw sila ng galaw pero wala silang direction. Trying so hard pero walang fulfillment. Dahil po pwede po tayong maging busy but still out of alignment. Pwedeng tama naman yung ginagawa mo pero still you are outside God's will. Ang katotohanan po kasi, pwede tayong bumalik sa old life natin, pero yung old life na yon will not fix your failure. Dahil yung tinatakbuhan mo kasi, hindi talaga nasa labas, nasa loob mo. Kahit lumipat ka ng lugar, church, kahit magpalit ka ng environment, kahit umiwas ka sa mga tao, kung yung issue mo ay takot, issue mo ay guilt, issue mo ay galit, pain, insecurity, dadalhin at dadalhin mo pa rin yan. Kasi ang problema, nasa loob mo. Ang problema, ikaw mismo. Hindi ka tumatakbo papalayo sa problema mo, dinadala mo lang yung problema mo kung saan ka pupunta. Dahil the real battle is not around you, it is within you. Kaya ang sabi ni David sa Psalm 139:23-24, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts." Hindi lang po pagbabago ng paligid ang kailangan, kundi pagbabago ng puso. Ang location change ay hindi po mag-fix ng ating mga heart issues. Pwede kang tumakbong malayo papalayo, pero hindi mo kasi matatakbuhan yung nasa sa loob mo. And freedom begins when God heals what's within. Kaya si Pedro, he tried to go back, pero walang nangyari. Dahil ang failure po kapag hindi natin sinurrender sa paanan ng ating Panginoon. Kapag yung failure na meron tayo ay itinago natin sa Panginoon, yung failure na yon left alone leads to emptiness. Sabi nga ni John Maxwell, sometimes you win, sometimes you learn. Kapag kinimkim mo ang failure na meron ka, ang dulo niyan, walang laman. Kaya dapat meron tayong matututunan sa bawat failure. Pero ito yung turning point. Hindi doon natapos ang kwento ni Pedro. Akala ni Peter, failure lang yon. Pero meron palang itinuturo ang Diyos. At dito nagsimula ang freedom ni Peter. Kapatid, meron tayong mga failures in life. Huwag kang tumakbong papalayo. Lumapit tayo sa Panginoon kasi healing starts kapag inilatag natin yan sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Walang perfect sa atin. Pero meron tayong perfect God. Amen? Kapag inamin mo yan sa Panginoon, dito magsisimula ang freedom. From failure to freedom. Paano po tayo mag-go from failure to freedom para magamit ka ulit ng God? Tingnan po natin yung first calling ni Peter. Sa Luke 5:1 and verses 4-6. One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. When he had finished speaking, he said to Simon, "Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish." "Master," Simon replied, "we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again." And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Ito po yung first calling ni Peter bago siya tawagin ng Panginoon na maging tagasunod ni Jesus Christ at maging mamamalakaya ng mga tao. Alam niyo po ba na merong similarities ang first calling ni Peter dito sa moment na na-meet ulit niya si Jesus Christ
after the resurrection. Sa John 21 verse 1, same place nangyari, sa Sea of Galilee. Verse 3, same struggle, no catch. Wala silang nahuhuli magdamag. They caught nothing all night. So verse 6, merong same instruction ng Panginoon. Throw out your net on the right-hand side of the boat and you'll get some. So verse 6, same miracle then. Overflowing provision. So many fish ang nahuli ni Peter at ng kanyang mga kasamahan. Church, lumayo si Peter, pero God met him where he was. At kinuha ng Panginoon si Pedro back, hindi para hiyain siya, but to restore Peter. Minsan, kapag may mga failures tayo, God will bring you back to where it all began. Hindi para ipaalala sa'yo yung failure mo, but to remind you of your calling. Hindi nga ba? Kapag merong couple, may mag-asawa na nagsastruggle sa kanilang relationship at lumapit sila sa isang counselor, anong sasabihin ng counselor? Balikan niyo yung place kung saan kayo unang nagkita at una kayong na-in love. Balikan niyo yung place kung saan kayo nag-say, I do. Balikan niyo yung place kung saan kayo nag-honeymoon. Bakit sinasabi ito sa kanila? Dahil gusto ng counselor maalala ng mag-asawa kung paano sila nagsimula. Kung paano nila naramdaman yung naramdaman nila nung una silang magkita. Kung ano yung meron ang mag-asawang ito na hindi nila pwedeng pakawalan. And from there, dun sila magsisimula. Di nga ba, dati on fire ka kay Lord. Ikaw yung laging nasa church. Ikaw yung unang-unang umiiyak pag nag-worship. Ikaw yung excited mag-serve sa Lord. Pero ngayon, napagod ka. Tanungin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, anong nangyari? Diba? Dahil nasaktan ka, na-disappoint ka, napalayo ka, and without realizing it, bumalik ka sa dati mong buhay. Bumalik ka sa fishing. Pero ito yung good news. Habang si Pedro bumabalik unti-unti sa dati, again, hindi po nag-backslide si Peter ha, nag-drift away lang siya, unti-unti lang siyang lumalayo. Habang si Peter bumabalik sa dating siya, si Jesus lumalapit sa kanya. John 21:45, at dawn, Jesus was standing on the beach. He called out, "Fellows, have you caught any fish?" "No," they replied. Gusto ko yung sagot ni Pedro, no? Tanong ni Jesus, "May nahuli kayo?" Sagot niya, "Wala." Di ba? Napaka-simple. Napaka-honest. Napaka-totoo ni Pedro. At alam niyo po ba, na doon nagsimula yung freedom na hinahangad ni Peter. Nagsisimula ang freedom when you stop pretending and start telling the truth. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magsabi tayo ng totoo. Dahil ang freedom po, hindi natin yan ma-earn kahit anong gawin natin. It is received by grace and grace alone. Sabi nga ni Philip Yancey, grace means there is nothing we can do to make God love us more and nothing we can do to make Him love us less. And that's the kind of grace na na-experience ni Pedro. Hindi siya minahal ni Jesus dahil nakabawi siya. Minahal siya ni Jesus kahit bumaksak siya. And that same Jesus na nagmamahal kay Pedro, ay ganun din yung love na ini-offer sa atin. Hindi niya tayo mamahalin dahil kaya nating bumawi. Mahal tayo ni Jesus kahit bumabagsak tayo. So John 21:6, sabi ni Jesus, "Throw out your net on the right-hand side and you'll get some." And suddenly, nag-overflow ang blessing. Nag-overflow ang fish.
All throughout the night, wala silang nahuhuli. Tapos, biglang may huli. May number pa nga sa Bible kung ilan yung nahuli. Kaya po, ang issue, hindi yung lake. Maraming blessing dun sa lake. Ang issue, hindi rin yung net. Dahil same net ang ginamit nila. Ang issue was, without Jesus, kahit ang abundance, we will feel empty. Dahil ang provision, laging nandyan. Pero, ang direction, kinakailangang manggaling kay Jesus. Hindi kulang yung isda, ang kulang ay ang pagsunod sa instruction. At nung aminin ni Pedro, nung umamin siya, at sumunod siya sa Panginoon, doon nagsimula yung miracle. John 21:9, when they got there, they found breakfast waiting for them. Fish cooking over a charcoal fire, eto na naman yung fire, and some bread. Ang ganda ng revelation, no? Hindi pa sila nagbibigay ng isda para lutuin ni Jesus Christ, meron ng luto na nakahanda para sa kanila si Jesus Christ. Hindi nga ba ganun din tayo? Nag-feel tayo financially, pero hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Di ba? Minsan, nag-feel tayo sa mga relationships natin, pero iniwan ka ba ng Diyos? No. Minsan, akala natin tapos na ang lahat, pero meron palang inihanda si Jesus para sa iyo. And what you failed to produce, Jesus already prepared for you. Kaya sabi sa Psalm 23:5, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. My cup overflows with blessing. Romans 5:8, God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Hindi ka pa maayos pero kumikilos na si Jesus sa buhay mo. Nagugutom ka pero meron siyang pagkain para sa iyo. Pagod na pagod ka, merong kapahingahan sa ating Panginoon. Kapag wasak ka, merong restoration mula sa Kanya. Sabi sa Joel 2:25, the Lord says, I will give you back what you lost. Hindi lang forgiveness yung ino-offer ng ating Panginoon, but restoration. Hindi lang basta nagpapatawad ang ating Panginoon, He restores. Hindi lang siya nagbibigay ng freedom, He rebuilds. Si Peter, bumalik siya sa fishing, do sa dati niyang work, sa dati niyang old life, pero si Jesus Christ, binalik siya dun sa purpose na ibinigay ni Jesus sa kanya. From failure to freedom to fruitfulness. Sabi sa John 21:15-17, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you, then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. A third time, he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. 3 beses, tinanong siya, Simon, do you love me? Nasaktan si Simon, Peter, kasi 3 times na narinig niya yung pangalan niya. Ang tawag ni Jesus Christ ay Simon. Hindi na Peter. God's love is so perfect. He will meet us where we are, and His love will never let us down. Alam natin yan. Pero paghandaan mo, kapatid, lagi siyang may rebuke kapag nag-fail tayo. Kasi His love will never let you off. Sa halip na Peter, ang tawag ngayon ni Jesus Christ ay Simon. His old name, before natawagin siya ni Jesus Christ. Ang Peter po kasi ay ibinigay sa kanya ni Jesus Christ
na pangalan. Ito po ay Petros, meaning stone. Pag stone, strong, stable, dependable. Kaya nung tawagin ni Jesus Christ si Simon Peter na Simon lang, hindi lang basta-basta tinatawag ni Jesus yung pangalan niya. Pinopoint out ni Jesus Christ yung kondisyon ngayon spiritually ni Pedro. Parang sinasabi ni Jesus, alam mo, hindi ka ngayon nakastand sa calling mo. Alam mo, Simon, kailangan mo nang bumalik sa pagiging Peter. So si Jesus, hinarap niya si Peter, tinawag niyang Simon, kung ano yung kalagayan niya ngayon. Alam ni Jesus Christ hindi kung ano yung kalagayan ni Simon Peter nung naglilingkod pa siya sa Panginoon. Ganyan talaga kakilala tayo na kanyang mga alagad ng ating Panginoon. Kahit minsan itinatanggi natin, sabihin natin, okay ako, kilala ka ng Panginoon. Kahit itago mo pa kapatid, kahit magmaskara ka pa, alam ng Panginoon ang standing ng puso natin. And He is calling you. Sabi niya, tanggap kita kahit ano pa ang nagawa mo, magtapat ka lang sa atin. And this is the time para aminin natin sa Panginoon kung ano man ang failure na meron tayo. Again, yung question na, Simon, do you love me? 3 beses, tinawag siyang Simon, tapos tinanong na, do you love me? 3 times. Bakit 3 times? Kasi 3 beses siyang nag-deny. Hindi sinabi ni Jesus na, bakit mo ako itinanggi? Hindi niya sinabing, na-disappoint mo ako. Hindi niya sinabing, nakakainis ka, Peter. Kasi kung tayo, ganun yung sasabihin natin, ano? Instead, ni-restore ni Jesus Christ yung heart ni Peter. Sa original language po, sa Greek, yung tanong ni Jesus Christ sa verse 15 na, do you love me? Ginamit po niya ang Greek word na agapas. Same root word ng agape na alam natin. Sabi ni Jesus Christ, do you agapas me? Meaning, ang tinatanong ni Jesus Christ, all out ba? Unconditional pa rin ba? Meron ka pa rin bang total devotion? Ganyan pa rin ba ang love mo sa akin? Pero ang sagot ni Peter, sabi niya, Lord, you know that I love you. Pero pag tiningnan po natin sa original words from the Greek, ang ginamit ni Peter na word na love ay philo. From the root word phileo, meaning affection, friendship. Parang sinasabi ni Peter sa tanong na Jesus Christ na, Peter, do you agapas me? Ang sagot ni Peter, Lord, I phileo you. Mahal kita, pero hindi perfect yung love ko sa'yo. Verse 16, ganun ulit. Sabi ni Jesus, Peter, all out ka ba? Sagot ni Peter, Lord, you know, mahal kita, pero wala pa ako dun sa hinihingi mo. Ang maganda po kay Peter, wala na siyang kayabang-yabang. Wala nang comparison. Natuto na siya dun sa failure na meron siya. Kaya dapat yung mga failures na meron tayo, matutunan natin at wag na nating uulitin. Ang sabi lang ni Peter, Lord, alam mo ang lahat. Yung failure na meron si Peter, broke his pride. At prepare siya nito, yung puso niya na mabuksan at mabago. Church, ganyan din tayo minsan. Tinatawag tayo ng ating Panginoon to agape. Pero ang dala natin, phileo. Lord, mahal kita, pero minsan meron tayong reservations. Lord, susunod ako, pero kalahati lang hindi ko kaya ang buo. Pero ang good news po, sa verse 17, yung 3rd time na nag-question si Jesus kay Peter. Ang question, sabi niya, Simon,
Do you phileis me? Yung word na ginamit na ngayon ni Jesus Christ in Greek is phileis, from root word phileo. Kaya ang sagot ni Peter, yes Lord, philo you. Tinanggap na ni Jesus Christ ang imperfect love na kayang i-offer ni Peter. At doon siya nagsimula. Kapatid, yung love, yung devotion, yung pagsunod natin sa Lord, maybe imperfect, pwedeng hindi tayo makaabot dun sa hinihingi ng Panginoon sa atin, pero alam niya ng God at tanggap ka niya kung sino ka. Pero, huwag kang mananatili dyan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, lagu-lagu din pag may time. Ang ganda ng sagot ni Jesus Christ sa verse 15. Nung sabi ni Jesus Christ, sige na nga, tanggap ko na yung philo mo. Sabi ni Jesus Christ, feed my lambs, sa verse 15. Verse 16, take care of my sheep. Verse 17, feed my sheep. Sabi ni Jesus Christ, Peter, if you phileo me, enough na ang love na yan to take care of my people. Hindi lang pipiliin mo kung sino ang aalagaan mo, all kinds of people. New believer, struggling believer, growing believer. At ito yung pinakamaganda. After failure, binigyan ulit ni Jesus Christ ng responsibility si Peter. Hindi lang kasi forgiveness ang kayang i-offer ng ating Panginoon sa bawat isa. Merong ulit na assignment. Dahil God doesn't just restore you, He reuses you. From denial, merong leadership na kayang ibigay ang Panginoon. From failure, pag tatayo ka dyan, merong ministry mula sa Panginoon, and from shame, merong purpose sa Kanya. Hindi sinabi ni Jesus na, Peter, pahinga ka muna. Ang sabi niya, Peter, may gagawin ka pa. Dahil failure is not your final story. Calling is. Kaya let me ask you, kapatid, nasaan ka ngayon? Are you in failure? You messed up. Ang layo na ng narating mo papalayo sa Panginoon. But God will meet you where you are. At ang sabi niya, just come. Ilatag mo sa akin at isuko mo sa akin ang failure na yan. Nandun ka na ba sa freedom? Yung narinig mo na ang tawag ng God, nasa process ka na ng pagbalik, God is calling you back. At ang gusto ng Panginoon, yung agape na pag-ibig. Fruitfulness, gusto ka ng Panginoon gamitin muli. Siguro nga, katulad minsan tayo ni Pedro, merong failure, nahihiya, feeling natin disqualified tayo. Pero pakinggan natin ang Ephesians 2:8-9. Ang sabi doon, God saved you by His grace when you believe. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. Hindi ka tinanggap ng Diyos dahil maayos ka. Tinanggap ka niya dahil mahal ka niya. And it is all about grace. At hindi po doon natapos. Verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Hindi ka lang pinatawad ng Panginoon. Meron siyang plano para sa iyo. Hindi ka lang ni-restore ng Panginoon. Gusto Kanyang gamitin. Kapatid, lalapit ka ba sa Kanya? Tayong lahat ay tumayo. Fire to fire. Kung nais po natin ang restoration, kung hindi ka okay ngayon, kung hindi ka fine, kailangan mo si Lord. Kailangan mo ang pagkilos niya. Just come. Minsan, nafe-feel natin ang ating Panginoon, but He is not finished with you yet. From failure, bibigyan ka niya ng freedom to fruitfulness. Malamang nga, bumabagsak tayo, pero ang pagtawag niya sa iyo at ang pagmamahal niya ay hindi mag-e-end kahit kailan.
dakila at makapangyarihan namin, Panginoon, salamat po. Salamat sa napakalawak mong pag-ibig. Salamat dahil ikaw ang God of second chances. Daming beses nag-fail kami. Daming beses nahihiya kami sa iyo. Ang daming beses na hindi namin kinakaya kung iisipin namin yung mga pagkakamali at pagtalikod namin. And yet, here you are. Still calling us. Still speaking. Still handa kang yakapin kami. Salamat sa love na yan. And salamat, Panginoon, sa grace mo kasi kakayanan naming makabalik muli to freedom. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin, ang yumakap sa amin at nagbibigay ng pagmamahal. God, sa oras na ito, inilalatag namin sa iyong paanan ang lahat ng mga failures na meron kami. Ang lahat ng disobedience, ang lahat ng mga galit, insecurities, lahat ng fear. Heavenly Father, tanggapin mo ito dahil hindi namin kayang magbago kung wala ka. Salamat sa grace mo. Salamat sa love mo. Salamat that you are a perfect God na kahit hindi perfect yung pagsunod namin, kahit hindi perfect yung love namin, still, mahal mo kami, tatanggapin mo kami, i-restore mo kami, at gagamitin mo kami. Kaya binabalik namin sa iyo lahat ng glory, praises, and honor, at pati na ang aming pagsunod sa iyo na dakila naming Panginoon. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen. Isa pa pong patunay na ang Panginoon ay mabuti sa atin sa every season ng ating buhay. In the moments of abundance and even in seasons of waiting, His faithfulness remains constant. And now as we come to this time po ng tithes and offering and the building fund, let us remember that giving is not about pressure, but about gratitude, trust, and obedience. When we honor God ng lahat ng meron na sa atin, dinideclare natin na siya ang ating source and provider. Ang sabi po sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. May mga season sa buhay natin na ang pagsunod, hindi madali. At may mga season naman na tayo ay nafe-feel na challenged. Sometimes, napakarami nating responsibility sa life, burdens feel heavy, and strength seems small. But in those moments, ang pagbibigay po natin ay more than act of giving. Ito po ay choice ng faith, surrender, and trust sa Lord. Ang God hindi niya hinihingi na tayo magbigay dahil kailangan niya ng pera. He asks us to give because He wants our hearts to stay connected to Him. Ang pagbibigay, tinuturo po sa atin na He is our provider, hindi yung paycheck natin, hindi yung business natin, or even our own strength. Maraming tao nag-struggle when it comes to giving because they think, I don't have enough. Maybe next time, mas magaan ang buhay. Or, mas kailangan ko to kaysa kailangan ng God. Or kaya, what if I give tapos nagkulang pa din? Those are honest struggles. But obedience is often proven kapag it costs na sa atin ng something. And we choose obedience. When we tithe and give offering, even during our difficult times, dinedeclare natin na una si God sa buhay ko, I trust Him na siya ay magpo-provide at ang struggle ko, hindi nito kokontrolin ang pagiging obedient ko sa God. And lastly, ang faith ko, mas malaki ito kaysa sa aking takot. Giving during abundance is gratitude. Ang tithes po
ito po yung faithful giving natin of 10% of what God has entrusted to us. Ang offering po natin, voluntary gift natin with a willing heart na mag-worship sa Kanya at mag-support sa ating church kasi ito po ay way beyond ng ating tithes, way beyond or greater than our 10%. At ang building fund po, ito po yung ating special contribution na dinededicate natin sa pag-improve ng ating church, ng ating building, pag-expand ng kanyang work, at maintaining God's house for ministry and future generations. Example po dito yung widow sa Bible, and we are very familiar with it, na nagbigay siya with sacrifice and trust, hindi galing sa excess, hindi galing sa sobra. Ito yung buong-buo na binigay niya. At mababasa po natin ito sa Mark 12:41-44. Minsan, ang pagiging masunurin natin, o pagsunod natin sa God, hindi agad nakikita natin na it makes sense. But it always produces spiritual fruit. Nakikita ng God lahat ng ibinibigay natin, every seed at ang ating puso na siya ang inuuna. Sabi po sa Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." So bawat isa po sa atin, huwag tayong maghintay ng easy season to obey God. Sometimes yung greatest acts of faith natin, nangyayari ito during our hardest season. Struggle may speak fear, but obedience speaks trust. Kaya let us all give po. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above
presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, spend my hours and my days on you, on you. Tayo po ay tumungo, ipikit natin ang ating mata at manalangin po tayo. Heavenly Father, as we lay down our lives, Panginoon, ito Lord na nasa aming harapan, God, itong naging fruit ng aming hands, ay dalangin namin, Panginoon, na ito, Panginoon, ay tanggapin mo as our offering, our worship, O Panginoon, na hindi lamang, Lord, sa pag-awit namin or sa anumang bagay, Panginoon, na aming ibibigay sa iyo in our everyday lives, but this will be our special gift, Panginoon, dahil napakabuti mo sa amin. And ito po, Panginoon, magpapakita sa amin ng aming pagsunod sa iyo. May mga season kami sa buhay na masaya, may mga season na nahihirapan kami. Pero huwag maging hadlang, O Panginoon, ito upang kami makasunod sa iyo, sapagkat ang ninanais mo, Panginoon, na ikaw ang aming maging priority, Panginoon. And we pray pa po na every hands that reap and sow these blessings ay patuloy po na grow, maging successful po sila in everything that they do, Panginoon, with your help, God. At ito po, Panginoon, ay magamit po, Panginoon, sa aming church, sa aming bahay-sambahan at sa bawat ministry, Panginoon, na meron ng aming pong bahay-sambahang ito. At ito po, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin dahil napakabuti mo sa aming buhay. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. magigiting na pinili. Ito ang pagkain ng hari. Kailangan ninyong kainin ito upang kayo maging karapat-dapat. Hindi maaari. Buhay ko ang kapalit nito. Ngunit hindi rin naman namin maaaring lapastangan ang aming mga sarili. Subukin niyo kami. Mananatili kaming tapat. Kahit walang nakakakita, Kahit mahirap, pipiliin namin sumunod.
inuutos ko, lumuhod kayo at sumamba. Hindi kami lulod sa tao. Ang Diyos lamang ang aming sasampahin. Kahit buhay namin ang kapalit, sa Diyos lamang kami susunod! Mas pipiliin ko sumunod sa Panginoon kaysa sa mga tao. Ang Diyos ang aking kalakasan. Siya ang magliligtas sa amin. Kay Yahweh ang aking tiwala. Mananatili akong tapat, O Diyos. Sa puso ko at sa damdamin, alinlangan ay wala. Inibig ang ulat ko, inibig mong tunay. Sa sandaling kailangan ka, O Diyos, iligtas mo kami. kailan pa man di mo iniwan. Kasama ka lagi sa tuwina, minsan dinilisan. Lagi ka nariyan sa aking tabi, nang wala nang papantay. O Diyos, tunay nga ika'y tapat. Di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. Salamat, Panginoon. Walang wakas ang iyong pag-ibig. Ito ay tunay. Pagmamahal na iyong bigay, di kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Una, O Diyos, ika'y purihin. Sa buong mundo'y aking awitin.
fruitfulness. Ang lahat pong yun ay nagawa dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon. At kaya patuloy nating pupurihin ang ating God. Patuloy tayong aawit ng hallelujah for all He has done. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you gave me from the everlasting.
Hallelujah, hallelujah. Yes, God, we worship you for all that you have done in our lives, Panginoon. Lord, nandito kami, Panginoon, dahil ikaw ay isang mabuting Diyos, Panginoon. Bagamat maraming mga pagkakataon kami po ay nawawala, maraming mga pagkakataon kami ay nangihina, maraming mga pagkakataon kami ay tumatalikod, but it is yours, your love, O God. It is the same love, O God, na nagbabalik sa amin, O God, pabalik sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong grace. Salamat sa iyong mercy, Panginoon. Thank you, O God, dahil ang iyong pagkamatay sa krus at ang iyong pagkabuhay, O God, ay sapat, Panginoon, upang kami manatili, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O God. Lord, truly, your love is limitless, O God. Your grace is beyond enough, O God. Thank you. Thank you for loving us unconditionally, O God. Hindi mo kailanman tiningnan kung ano ang kaya naming ibigay. Hindi mo kailanman tiningnan, O God, kung ano yung potentials that we have, O God. Lord, it is your love that bring about potential, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa, O God. At patuloy po namin itong pinangahawakan. Thank you, Lord, sa araw na ito, O God. Thank you, O God, dahil ikaw ang napapurihan, ikaw ang naitaas, ikaw ang nadakila, Panginoon, sa kalagitnaan namin, O God. Thank you, O God, for the opportunity to worship you and serve you, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa dakong ito patuloy mong pinapakita, O God, na merong isang Diyos sa buhay at tapat na kailanman na hindi kami pababayaan, O God. Thank you, Lord, dahil sinamahan mo kami at damang-dama namin ang presensya mo, Panginoon, na kumikilos at nangungusap sa bawat isa, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, O God, na yung ginagamit, O God, para maging matagumpay ang aming gawain, O God. Ang aming Pastora Sharon, ang mga song leaders, O God, ang worship team, O God, ang multimedia ministers, ang aming pong mga naglilinis ng church, O God, nagluluto, Panginoon, ang mga tech, O God, lahat, Panginoon, ng mga ginagamit mo, even the visitation team, ang aming mga ushering ministers, O God, we thank you, O God, and even the teachers back there, O God, thank you, O God. At sa bawat isa, O God, na sama-samang kumikilos, O God, upang mapanatili, O God, ang kaayusan sa iyong templo, O God. Lord, patuloy po kaming grateful, O God, dahil, Lord, ikaw, Panginoon, na naglagay sa amin kung nasaan kami, O God. Thank you for the opportunity, O God, to serve you, O God. And we pray, ang bawat isa ay patuloy niyo po pag-aalabin, O God, ang kanaisan, O God, to serve you, O God. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, na dala po ng aming Pastora Sharon, O God. Nawa ito po ay tumiim sa aming mga puso at patuloy po na maging inspiration namin, O God. Na Lord, sa iyo kami babalik, Panginoon. Lord, ang iyo pong awa, habag at pag-ibig ay sapat, Panginoon. At bagaman, Panginoon, ang pag-ibig namin ay limitado, hindi sapat. Lord, ganun kalawak ang pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy mo pa rin ibinuhos ang iyong pag-ibig sa krus para sa amin, O God. Bagaman alam mo, O God, na kami pa ulit-ulit na magkakamali, Panginoon, na tatalikod at manghihina, Lord, ibinigay mo pa rin ang buhay mo para sa amin. At Lord, kami, Panginoon, wala kaming ibang nais, kundi ang mas mag-grow pa, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. At sa iglesyang ito, at sa mga kapatid namin, at sa ministry kung saan mo kami itinanim at inilagay, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito, O God. Patuloy mong pagpalain, O God, financially, emotionally, mentally, spiritually, and physically, O God. At patuloy na sa bawat aspeto ng aming mga buhay, walang ibang mapapurihan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Thank you for your provision, O God. Thank you for the hope, O God, na tanging naggagaling lamang sa iyong mga salita, O God. Sa aming paghihiwa-hiwalay, daladala namin ng pagpapala, daladala namin ng inspiration, O God, that we will never stop in serving you, O God. At sa tuwing kami babagsak, nariyan ka para kami muling itayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Hindi namin pwedeng panghawakan ang aming galing, talino at lakas, O God. Walang iba kundi ikaw lamang, O God, na siyang source ng aming strength, ng aming hope, O God, ng aming life, O God. Sa iyo po namin ipinabalik ang papuri at pasasalamat. Mga kapatid, talakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise you, Lord. Pinupuri ka namin.
sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, dahil mananatili ka, O God. Hallelujah. Praise you, God. Praise you. Hallelujah. 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 Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nakikinig at alam niya ang ating mga heart's desire. Kaya ano man ang iyong pinagdaraanan, ano man ang iyong request ngayon, maaari mong idulog sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, banggitin mo sa Kanya ang iyong mga prayer request. Mga kapatid, itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you, so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing all this week. Claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all God's children say, Amen. Mga kapatid, abutin po natin ang ating mga kapatid, kamayan po natin. Yung mga hindi natin nakikilala, tanungin natin ang pangalan. We are one family in Christ.